So, ngayong araw po, we're going to have a survey ng Book of Lamentation. So, hindi po natin magiging verse by verse kasi kung igagawin po natin verse by verse, hindi po sapat ang isang oras na pag-aaral. But we're going to try na makapture, magkaroon tayo ng good grasp ng Book of Lamentation. Now, unang bagay na makita po natin, tandaan po natin, ang Book of Lamentation po, ito po yung poetry. Ito, ang structure po nito ay poetry. In terms po ng language or in terms po ng type of literature, ito po ay isang poetry. At dito po sa Book of Lamentation, meron pong 5 tula na ginawa po si Jeremiah. And we know, Jeremiah po nag-compose po nito. At bilang isang tula, ito po ay compose ng 5 tula, pero ito po ay isang libro na kinumpile po ni Jeremiah, which kailangan po nating maalala at matandaan na gumamit po dito si Jeremiah ng isang chiastic structure. Now, Brother RJ, ano yung chiastic structure? Ang chiastic structure po, ito po isang Hebrew poetry style na ginagamit upang magbigay diin sa punto. At dito po sa structure po, sa chiastic structure po ng Book of Lamentation, ang chapter 1 po, or yung poem number 1, ito po patungkol sa desolation po o pagkawasak po ng Jerusalem. At ito po ay kapartner po niya, yung pong prayer po ng mga remnants sa chapter 5. Pangalawa, sa second chapter, ipinakita ni Jeremiah yung galit ng Diyos sa chapter 2. Ang kamatch po nito ay yung chapter 4 na nagpapatungkol pa rin sa galit po ng Panginoon. Bakit ginawa ito ni Jeremiah na ganito yung structure? Kasi gusto niyang bigyan diin yung chapter 3, which is yun po ang purpose palagi ng chiastic structure, upang i-highlight, upang bigyan diin yung pong habag, awa, at yung katapatan ng Panginoon in the midst ng consequence ng kanilang kasalanan. So, tingnan po natin. Tingnan po muna natin yung chapter 2. Mamaya babalikan po natin yung chapter 1, but go over in poem number 2 or in Lamentations chapter 2. Lamentations chapter 2, so buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia sa Lamentations chapter 2. Now, ito pong Lamentations chapter 2, makikita po ninyo sa buong chapter po nito yung pong mga salitang anger, yung pong salitang wrath, yung pong salitang fury, yung salitang enemy, at yung salita pong adversary. Dito na po sa chapter 2, hinighlight po ni Jeremiah yung pong galit po ng Diyos sa bayan po ng Jerusalem. Dito niyo po makikita na tinarato ni Jeremiah na kaaway nila ang Diyos. Tinarato ni Jeremiah na adversary nila ang Diyos. So tingnan po ninyo, for example, in verse number 2, Lamentations 2:2, the Lord had swallowed up all the habitations of Jacob and had not pitied. He had thrown down in his wrath, yan po yung galit ng Diyos o puot ng Diyos, the strongholds of the daughter of Judah. He had brought them down to the ground. He had polluted the kingdom and the princess thereof. So dito niyo po makikita na ang focus po dito ni Jeremiah ay yung pong galit po ng Diyos. Habang tinitingnan ni Jeremiah yung pagkawasak ng buong Jerusalem, tinatrato niya na ito yung galit ng Diyos. Ito yung sumpa ng Diyos. Ito yung pagwasak ng Diyos sa kanila. At isang bagay na mapapansin po ninyo sa chapter 2, ini-employ po dito ni Jeremiah na kahit Babylonia ang gumawa ng masama sa kanila, kahit Babylonia, si Nebuchadnezzar, ang nagwasak ng buong Jerusalem, tinatrato ni Jeremiah na si Jehovah ang gumawa nito sa kanila. Kaya napansin nyo sa verse 2, sabi ni Jeremiah, the Lord, Jehovah or the Adonai, had swallowed up all the habitation of Jacob. Makikita nyo po dito, for example, sa verse 6 to 9 ng chapter 2, kung paano po sinira po ng Diyos or ginudge ng Diyos yung syudad, yung templo, yung mga pader, yung mga rulers, at even yung religious order nila. Tingnan niyo po sa chapter 2, verse 6 to 9. Ano ang ginawa ng Diyos? And He, that's referring to Jehovah, had violently taken away His tabernacle. Yan po yung templo ng Diyos. Kinuha at winasak ng Diyos ang kanyang templo or tabernacle as if it were of a garden. He had destroyed His places of the assembly. The Lord had caused the solemn feast and Sabbath to be forgotten in Zion, and had despised in the indignation, another language po ng galit po ng Diyos, of His anger, the king and the priest. Verse 7, the Lord had cast off His altar. He had abhorred His sanctuary. He had driven up into the hand of the enemy the walls of her palaces.
They have made a noise in the house of the Lord as in the day of solemn peace. Verse 8, the Lord had purposed to destroy the wall of daughter of Zion. He had stretched out a line, he had not withdrawn his son from destroying. Therefore, he made the rampart and the wall to lament. They languish together, her gates are sunk in the ground. He had destroyed or broken her bars. Her king and her princes are among the Gentiles. The law is no more, for prophet also find no vision from the Lord. So dito niyo po makikita paano tinitingnan ni Jeremiah yung kanilang sitwasyon. Nakita ni Jeremiah na wasak yung mga pader. Nakita ni Jeremiah na sunog yung templo. Nakita ni Jeremiah na dati nagtitipon ang mga Hudyo sa templo upang mag-celebrate ng mga piyesta na itinatag ng Diyos sa Book of Leviticus. Nag-worship sila sa Panginoon pero wala na, natigil na. Nakita ni Jeremiah na yung mga ruler and priest ay wala na at patay na. Tinarato ni Jeremiah na ang Diyos ang gumawa nito sa kanila. Bakit? Dahil sa indignation, sa fury, wrath, and anger ng Panginoon sa kanila. So dito niyo po makikita na hinusgahan po ng Diyos ang bayan po ng Jerusalem. At dito niyo po makikita din sa chapter 2, yung repeated idea na ang Panginoon, si Jehovah Himself, ang nagdala ng judgment na to sa kanila. At dahil po dito, makikita niyo po dito, ina-highlight po dito ni Jeremiah yung pong righteous judgment po ng Diyos. Now, ang tanong, ang Panginoon ba ay hindi mabuti kung tayo ay paparusahan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan? Dito niyo po makikita na yung consequence, yung pagkawasak po ng Jerusalem, ito ay pagpapakita ng righteous judgment po ng Diyos. Another thing na makikita niyo po dito sa chapter 2, especially from verse 10 to 22, kung paano po dinescribe po ni Jeremiah yung pong kalungkutan po ng mga tao, including po yung mga elders, yung pong mga virgins. Referring sa virgins, ito po yung mga daughters, ito po yung mga dalaga ng Jerusalem, and even yung mga starving na mga kabataan. Tingnan po ninyo sa verse 10. Dito po sa verse 10 hanggang verse 22, i-describe po dito ni Jeremiah kung ano yung kalalagayan ng bayan ng Jerusalem nung naranasan nila ang galit po ng Diyos. Tingnan niyo po sa verse number 10, the elders of the daughter of Zion sit upon the ground and keep silence. They have cast up dust upon their heads. They have girded themselves with sackcloth. So yung mga elders na dating nangunguna ng kanilang bayan, yung elders na nagpapangaral ng salita ng Diyos sa kanilang bayan, ngayon, nadoon sila sa isang sulok ng kalsada at tahimik. Ay, hindi lamang yung mga elders, even the virgins, huling bahagi ng verse 10, chapter 2, verse 10, the virgins of Jerusalem hung down their heads to the ground. Yung mga dalaga na ng Jerusalem na dating proud sa kanilang sarili, dati silang simbolo ng kagalangan, simbolo ng honor, pero ngayon yung kanilang mga ulo ay nakayuko na lamang. Signs po ng humility, signs po ng humiliation rather, kung paano po binrought down ng Diyos ang mga elders and even ang mga virgins. Tingnan niyo po yung verse number 11. I-describe po dito ni Jeremiah yung pong mga kabataan. Verse 11, chapter 2, sabi ni Jeremiah, mine eyes do fail with tears, my bowels are troubled, my liver is poured upon the ground. Yung kanyang mga mata ay napuno ng luha, yung kanyang kalamnan ay parang masusuka siya. Bakit? Kasi sabi ni Jeremiah, for the destruction of the daughter of my people, because the children and the sucklings swoon in the street of the city. Nung namasdan ni Jeremiah yung mga kabataan sa kalsada ng Jerusalem, pagkatapos maranasan yung galit ng Diyos, para siyang naluluha, para siyang nasusuka sa kanyang namasdan. Bakit? Tingnan niyo po verse number 12. Ito po yung nakita po ni Jeremiah. They say to the mother, sabi ng mga kabataan sa kanilang mga nanay, Nay, where is corn and wine? Nay, almusal na, pero nasa na yung mais at yung grape juice? Ano pa ang nakita ni Jeremiah? When they swooned as the wounded in the street of the city, when their soul was poured out in their mother's womb. Nung nakita niya na yung mga bata ay nasa kalsada na lamang, nung nakita ni Jeremiah yung mga infant na dala-dala ng mga nanay na namamatay na lamang sa bisig ng kanilang mga anak, sabi ni Jeremiah na naluha siya at yung kanyang kalamnan ay naging masama. Tingnan niyo po verse number 13.
What things shall I take to witness for thee? What things shall I liken to thee, O daughter of Jerusalem? Sabi ni Jeremiah, gaano ko mahihalin tulad ang naranasan mo, Jerusalem? Saan ko mahihalin tulad ang naranasan mo? Sabi pa dito ni Jeremiah, what shall I equal to thee that I might comfort thee, O virgin daughter of Zion? For thy breach is great like the sea, who can heal thee? In a way, para ma-comfort ang mga remnant, sabi ni Jeremiah, kung ipapaliwanag ko ang naranasan ng Jerusalem, wala akong maihahalin tulad sa iyo. Wala akong maihahalin tulad sa iyo. Actually, sasabihin pa dito ni Jeremiah, yung naranasan ng Sodom and Gomorrah na pagsunog ng Diyos, na pinaulanan ng Diyos ng apoy, ang Sodom and Gomorrah, sabi ni Jeremiah, mas mabuti pa yung mga Sodomites at mga nakatira sa Sodom and Gomorrah kumpara sa naranasan ng Jerusalem. Sabi ni Jeremiah, paano ko yung mako-comfort? Kasi wala akong mahihalin tulad sa naranasan ninyo. Yun po ang sabi ni Jeremiah sa verse number 13. So, dito po, makikita po ninyo sa chapter 2, 10 to 13, let's see, sa chapter 2, yung sorrow ng mga elders, ng mga virgins, referring sa virgins, referring po ito sa mga kadadalagahan na simbolo po ng honor ng Jerusalem before po ng destruction, even yung mga starving children. Tingnan niyo po yung verse number 13. Bakit dito in-employ ni Jeremiah, bakit nila naranasan yung galit ng Diyos? Bakit sila nakaranas ng destruction? Verse 14, thy prophets have seen vain and foolish things for thee, and they have not discovered thy iniquity to turn away thy captivity, but have seen for thee false burden and causes of banishment. Verse 14 highlights bakit nila naranasan yung pagkawasak. Kasi po yung mga propeta at yung pong mga pare na dapat magsasaway sa kanilang mga kasalanan ay hindi po ganun ang ginawa. Sabi ni Jeremiah, they prophesied vain and foolish things for thee. Ano yung contextual po nito? Pag binalikan po niyo yung book of Jeremiah, for example, tingnan po ninyo, ano yung makasalanan ng mga prophets po na ito? Go over in Jeremiah 14. Jeremiah 14, ano yung vain things na tinutukoy po dito ni Jeremiah sa kanyang tula sa Lamentations 2? Of course, kailangan natin balikan po yung Jeremiah 14, verse 13 to 15. Ano yung kasalanan po ng mga false prophet na nagresulta ng pagkawasak ng Jerusalem? Jeremiah 14, verse 13 to 15. Jeremiah 14, verse 13, then said I, Lord God, behold, the prophets say unto them, ye shall not see the sword, neither shall ye have famine, but I will give you assured peace in this place. Sabi ng mga propeta, huwag kayong makinig kay Jeremiah, hindi dadating ang espada at hindi magkakaroon ng tagutog, magtiwala lang kayo. Yun ang sabi ng mga false prophet, verse 14. Then the Lord said unto me, the prophets prophesy lies in my name, I send them not, neither I have commanded them, neither spake unto them, they prophesy unto you a false vision, and divination, and a thing of naught, and the deceit of their hearts. Therefore, thus saith the Lord concerning the prophets that prophesy in my name, and I send them not. Yet they say, sword and famine shall not be in this land. By sword and famine shall those prophets be consumed. Ito po yung tinutukoy po ni Jeremiah sa kanyang tula, na yung mga propeta ay nagbigay ng vain vision. Hindi kayo sasakupin ng Babylonia, huwag kayong magtitiwala kay Jeremiah, huwag kayong makikinig kay Jeremiah. Yan si Jeremiah, nangangaral ng espada at tagutong, huwag niyo yung pakinggan kasi merong kapayapaan tayo. And dahil po sa kanilang false prophecy, naranasan ng Jerusalem ang pagkawasak. Now, apply natin quickly sa ating pong panahon. Alam niyo po ba na maraming preachers ngayon ang hindi na po nangangaral ng husgado ng Panginoon? Hindi na nangangaral ng impyerno? Anong pinapangaral ng karamihang churches po ngayon? Prosperity. O tanggapin mo si Jesus Christ para ikaw ay maging mayaman. Huwag tayong matakot sa kaparusahan ng Diyos, and so on and so forth. Ganun po ang kalagayan ng Jerusalem bago po nila maranasan ang Babylonian destruction. Pero kung titinan po ninyo, ang mga false prophets po, ang isa sa nagbibigay ng resulta, bakit nila naranasan ang galit po ng Diyos. We see that sa Lamentations 2:14. Tingnan niyo pa po sa verse 18 and 19. Balikan natin yung Lamentations 2. Dito po, i-exhort po ni Jeremiah sa kanya pong pangalawang tula, yung pong mga tao na kayo ay mag-weep, kayo ay manalangin sa Panginoon.
Tingnan niyo po, Lamentations 2, verse 18 and 19. Their heart cried unto the Lord, O wall of the daughter of Zion, let tears run down like a river day and night, give thyself no rest, let not the apple of thine eye cease. Arise, cry out in the night, in the beginning of the watches, poured out thine heart like water before the face of the Lord. Lift up thy hands toward Him for the life of thy young children, that pain for the hunger in the top of every street. Dito, sa kanyang pangalawang tula, nagbigay po si Prophet Jeremiah ng exhortation sa mga tao. Ang sabi niya, kayo ay maging malungkot, kayo ay mag-weep, kayo ay manalangin sa Panginoon dahil sa nararanasan natin. Ito. At dito, ano ba yung proper response sa verse 20 to 22? Ituturo sa atin ni Jeremiah sa kanyang tula, ano ba yung tamang response kapag naranasan natin ang judgment ng Diyos? Tingnan niyo po sa verse 20 to 22. Chapter 2, verse 20 to 22. Behold, O Lord, and consider whom thou hast done this. Shall the women eat their fruit and children as spanlong? Sabi ng Pangisab, dito niyo po makikita ang tamang response whenever na mararanasan natin ang judgment ng Diyos, ay manalangin sa Panginoon. At ito nga yung prayer nila. Sabi ni Jeremiah, Panginoon, tingnan mo naman ang aming kalalagayan. Hahayaan mo ba ang mga kababaihan ay kainin yung kanilang mga anak? Yung pong fruit na tinutukoy po dito, ito po yung fruit of their womb. Panginoon, tingnan mo yung aming kalalagayan. Lord, hahayaan mo ba na yung mga nanay, yung mga kababaihan, ng mga Hudyo, ay kainin yung kanilang mga anak? And the children of Spanlong? Pangalawang tanong, prayer sa verse 20, shall the priest and the prophet be slain in the sanctuary of the Lord? Lord, hahayaan mo ba na yung mga propeta at yung mga saserdote na naglilingkod sa templo ay mapaslang? Verse 21, the young and the old lie on the ground in the street, my virgins and my young men are fallen by the sword. Thou hast slain them in the day of thine anger, thou hast killed and not pitied. Thou hast called as in a solemn day, my terrors run above, so that in the day of the Lord's anger none escape, nor remain those that I've swaddled and brought up had mine enemy consumed. So ang language po dito ni Jeremiah, Lord, hahayaan mo ba na ganito ang nararanasan namin? Ito po yung pagtuturo po ni Jeremiah sa mga remnant na kayo ay tumawag sa Panginoon. Sama-sama tayo habang nararanasan natin itong distraction, sama-sama tayong tumawag sa Panginoon. So, ito pong poem number 2 or chapter 2 ng Lamentation, iniha-highlight po dito ni Jeremiah yung galit po ng Diyos. At sa chiastic structure po ng Book of Lamentation, kamatch po niya yung poem number 4 or chapter 4. Tingnan natin quickly yung chapter 4. Ano ba yung laman ng chapter 4? So, katulad po ng chapter 2, makikita nyo din pa rin dito sa chapter 4, yung pong word na fury, yung pong galit po ng Diyos. Dito ipapakita uli ni Jeremiah na ang Diyos ang nagpapakita ng galit niya sa bayan po ng Jerusalem. For example, tingnan nyo po sa verse number 1, how is the gold become dim? How is the most fine gold changed? The stone of the sanctuary are poured out in the top of every seat. Nung namasdan ni Jeremiah kung ano ang nangyari sa Solomon Temple, because we know, ang Solomon Temple po ay puno po ng ginto, puno po ng kagandahan. Pero nung namasdan ni Jeremiah, paano nangyari na ang ginto ay naging dim? Paano nangyari na yung lahat ng bato ng templo ay nawala na, nawasak? Tingnan niyo pa sa verse number 3 ng chapter 4, chapter 3 verse sa chapter 4 rather, chapter 4 verse 3 to 6, dito niyo po makikita kung ano yung naging resulta ng matinding gutom sa mga tao. Kasi tandaan po ninyo, balikan natin po yung historical background, 18 months po silang ginutom po ng mga Babylonia. 18 months. Sa tingin ninyo, 18 months na walang pagkain, ano kaya magiging resulta to sa mga tao? Ito, ipapakita po ni Jeremiah ano ang naging resulta ng 18 months na taggutom. Sa verse number 3, sabi ni Jeremiah, chapter 4, verse 3, even the sea monster draw out the breast, they give suck to their young ones, the daughter of my people is become cruel, like the ostriches in the wilderness. Sabi ni Jeremiah, buti pa yung mga halimaw sa dagat, yung mga sea monster sa dagat, kasi alam nilang magpakain sa kanilang mga anak. Pero yung mga Hudyo na mga nanay sa Jerusalem, naging cruel sila kasi hinahayaan nilang magutom yung kanilang mga anak like an ostrich in the wilderness.
Mabuti pa yung mga hayop, maalam silang magpakain sa kanilang mga anak. Yung mga tao, yung mga nanay, hindi nila mapakain yung kanilang mga anak. Sa verse number 4, tingnan niyo po ang resulta ng famine. The tongue of the suckling child cleaved to the roof of his mouth for thirst. The young children ask bread, and no man break it unto them. Yung mga bata, yung kanilang mga dila ay nakadikit na sa kanilang ngalangala, which is a sign of severe famine. Yung pag ang dila mo ay nakadikit na sa ngalangala mo, nagpapakita po ito ng humanly speaking, severe famine. At yung mga bata, humingi sila ng tinapay, pero walang maibigay sa kanila. Just imagine that sa isang magulang. Yung inyong anak, nay, tanghalian na, pero bakit wala pang nakahain? Pero yung mga nanay, dahil wala nga maibigay, wala silang mapakain. Verse number 5, they that did feed delicately are desolate in the street. They that were brought in scarlet embraced dunghill. Yun namang mga mayayaman dati na kumakain ng mararangyang pagkain, wala na silang makain na marangya, and so on and so forth. So dito nyo po makikita yung naging resulta po ng famine. As continuation, tingnan po ninyo yung verse number 7. Anong nangyari sa mga Nazarite? Dahil sa matinding gutom. Chapter 4 verse 7, her Nazarites were purer than snow, they were whiter than milk, they were more ruddy in body than rubies, their polishing was at sapphire. But pag titingnan nyo sa verse number 8, their visage is blacker than a coal, and so on and so forth. Anong sinasabi dito ni Jeremiah? Yung mga Nazarite na napakaganda ng kutis dati, na napakapuputi ng kanilang kutis dahil sa matinding gutom, nangitim na yung kanilang mga balat. And you will see that in chapter 4. And in verse 9 and 10, tingnan nyo po, sabi ni Jeremiah, verse 9 and 10, they that be slain with the sword are better than they be slain with hunger. Sabi ni Jeremiah, yung mga namatay sa espada, mas maganda pa na mapatay na lang tayo sa espada. Bakit? Kasi kung ikaw ay papipiliin, matagal na ilang buwan na unti-unti kang papatayin sa gutom, or isang beses ka na lamang sasaksakin. Sabi ni Jeremiah, yung mga namatay sa espada ay mas maganda pa kaysa maranasan ang matinding gutom na ito. Tingnan niyo po sa verse number 10. The hands of the pitiful women have saddened their own children. They were their meat in the destruction of the daughters of my people. Yung mga nanay na maawain, yung mga nanay na maawain sa kanilang mga anak, yung sariling kamay nila ang nagpakulo sa kanilang mga sariling anak dahil sa matinding gutom nila. Tingnan niyo po yung verse number 11. Habang minamasdan ni Jeremiah yung matinding famine, yung mga bata na namamatay, yung mga bata na pinakukuluan ng mga nanay, tingnan niyo po yung verse 11. The Lord had accomplished His fury. He had poured out His fierce anger and had kindled a fire in Zion, and He that devour the foundation thereof. Bakit nila naranasan yung matinding gutom? Dahil sa galit po ng Diyos. So dito po bilang mga mananampalataya, tandaan po natin, minsan kasi tayo bilang mga Kristiyano, we take sin lightly. Parang hinahawakan natin ang kasalanan na parang magaang bagay lamang ito. Ay, Panginoon, maliit lang naman itong kasalanan. Panginoon, konting kasalanan lang ng... No. Pag tinignan niyo po sa Book of Lamentation, iniha-highlight po dito ni Jeremiah ang galit po ng Diyos. Kaya kung ikaw, Kristiyano, ay nasa kasalanan, alam mo, meron kang kasalanan sa iyong buhay. I don't know kung ano. Probably maling pamamaraan, maling relasyon, maling bagay na ginagawa sa iyong buhay. Ang Book of Lamentation ay tinuturuan ka na matakot ka sa galit ng Diyos. Matakot ka sa galit ng Diyos. At dito, ano ang consequence ng kanilang kasalanan? The severe famine. Matinding pagkawasak ng kanilang bayan, and so on and so forth. So dito, makikita natin yung galit po ng Diyos. At dito, tingnan niyo po sa verse 13, babalik po si Jeremiah sa kasalanan po ng mga propeta. Verse 13, chapter 4, for the sins of her prophets and the inquiry of her priests that have shed blood of the just in the midst of her. Nag-root pa rin ang kanilang sitwasyon dahil sa kasalanan ng mga propeta. Actually, binanggit po dito ni Jeremiah na yung kanilang mga pare dati at yung kanilang mga propeta ay mga bloody prophet. Ano ibig sabihin, Brother RJ, na sila'y madugo? Sila po ay nag-aalay po ng mga bata kay Moloch. Pag tinignan niyo po yung book of, if you check, for example, in Jeremiah 32,
yung pong mga pare, yung pong mga saserdote, yung mga propeta, nag-aalay po sila ng bata kay Moloch, isa pong Diyos-Diyosan po nila. Ginaya po nila ito sa kanila pong mga Gentile surrounding nation. Ano pa yung bakit pa tinawag na bloody prophets ang mga ito? Hindi lamang sila pumapatay ng mga innocent babies para ialay kay Moloch, pumapatay din sila ng propeta. We see that in the book of Jeremiah. So, dito pa rin, hinighlight yung kasalanan po ng mga prophets. Tingnan niyo po sa verse 17. As for us, sabi ni Jeremiah, para sa aming natitirang remnant, our eyes has yet failed for our vain help. In our watching, we have watched for a nation that could not save us. Dito niyo po, from verse 18 hanggang 20, dito niyo po makikita, tandaan niyo, historically, 18 months, kinalibutan ni Nebuchadnezzar, yung Babylonia, at kung nakita ni Nebuchadnezzar, sir, mahina na yung mga nasa loob, wala nang lakas sila, ang dami na nga, sir, patay. Si Nebuchadnezzar ay sumakop na sa loob ng, winasak na nila yung wall at pumasok na. At i-describe po dito ni Jeremiah ano ang ginawa ng mga Babylonia sa kanila. Tingnan niyo po, verse 18. They hunt our steps, that we cannot go in our street. Our end is near, our days are fulfilled, for our end is come. Our persecutors, referring to the Babylonians, are swifter than the eagles of heaven. They pursued us upon the mountains. They laid wait for us in the wilderness. The breath of our nostril, the anointed of the Lord, was taken in their pits, of whom we said, under his shadows we shall live among the hidden. So dito binigyan ng detalye ni Jeremiah yung mga Babylonian sumakop. Just imagine, anong klase sila? Sabi ni Jeremiah, para silang, mas mabilis pa sila sa mga agila, na kahit kami magtago, nahanap nila kami at napapaslang kami. Yung pong anointed of the Lord sa verse 20, yan po si Zedekiah. Yung anointed of the Lord ng verse 20, yan po si Zedekiah. Na si Zedekiah dapat ang magpoprotekta sa kanila bilang leader nila, bilang hari nila. Pero anong ginawa ng mga Babylonia kay Zedekiah? Binihag parang isang wild animal. Parang isang wild animal, tinake into their pits, and so on and so forth. So, dito nyo po makikita kung ano yung naranasan nila. Sa verse 21 po ng chapter 4, yung 21 and 22, makikita po nyo dito, binanggit po dito yung mga Edomites. Binanggit dito ni Jeremiah yung mga Edomites. Brother RJ, sino yung mga Edomites? Ito po yung kapatid po ng mga Israelites. Ito po yung mga salinlahi ng ni Esau. Magkapatid po si Jacob and Esau. We know that. Pero alam po natin, ang mga Edomites po, meron po silang continual hatred sa mga Hudyo. Kaya sinabi po dito ng verse 21, Rejoice and be glad, O daughter of Edom, that dwellest in the land of Uz. The cup also shall pass through unto thee. Thou shalt be drunken and shall make thyself naked. Kayo mga Edomites, pinagtatawanan nyo kami ngayon. Gusto kong malaman ninyo na yung naranasan namin dito sa Jerusalem ay mararanasan nyo din. So, nag-pronounce po ng judgment dito si Jeremiah laban sa mga Edomites. So dito po sa chapter 4, ang highlights pa rin ito ay yung pong galit po ng Diyos. Chapter 2, galit ng Diyos. Chapter 4, galit po ng Diyos. Chapter 1, tingnan natin. Sa chapter 1, dito nyo po makikita yung desolation or pagkawasak po ng Jerusalem. Isang language na gusto kong makita natin sa poem number 1, pinersonified po dito ni Jeremiah ang Jerusalem bilang isang women. Pinersonified, parang pinicture out ni Jeremiah ang Jerusalem bilang isang babae. At ang tanong, anong klaseng babae? Isang widow na babae at isang unclean woman. Now, kailangan natin pong maalala na yung widow po sa biblical times, Bible times, kapag ikaw ay isang widow, katulad for example ni Ruth, naalala niyo si Ruth, kung paano napakababa ng tingin ng society sa isang widow. Kasi pag ikaw ay isang widow, talagang wala ka ng pag-asa, kumbaga, parang unfortunate ka na sa society. Ganon hinalintulad ni Jeremiah ang Jerusalem. At hindi lamang isang widow, hinalintulad, tingnan niyo po sa verse number 1, how that the city sits solitary, that was full of people, how is she become as a widow? Pangalawa, hindi lamang siya hinalintulad bilang isang widow, hinalintulad siya bilang isang unclean woman, isang women na prostitute. Anong tingin ng society sa isang babae na kung sino-sino na lamang ang kanyang kinakasama gabi-gabi? Isang unclean women, napakababa din po ng tingin ng society sa isang
sa isang prostitute or isang harlot. At ganun po hinaling tulad ni Jeremiah ang Jerusalem. Tingnan niyo po sa verse number 9, her filthiness in her skirt, and remember not that he last end, and so on and so forth. Yung karumihan ay nasa kanyang damit. So isang unclean women. Habang tinitingnan ni Jeremiah kung ano ang nangyari sa Jerusalem, hinalintulad niya dito bilang isang widow at isang unclean women. Kung saan na ang syudad ay isang lonely and comfortless. Katulad ng isang widow ng society, ang Jerusalem ay isang malungkot na lamang, comfortless and humiliated. Tingnan niyo po, for example, in verse number 4. Tingnan niyo po, for example, let's see here. Tingnan niyo po, verse number 6. Chapter 1, verse 6. And the daughter of Zion, all her beauties departed. Her princes are become like harts that find no pasture. And they are gone without strength before the pursuer. And so on and so forth. But tingnan niyo po, for example, let's see here. Sa verse 14 and 15, before we read that, let's see here, gusto kong makita natin paano hinalintulad ni Jeremiah ang Jerusalem bilang isang widow. Tingnan niyo po yung verse 19. Babalikan natin yung mga previous verse later. But tingnan niyo po yung verse 19, chapter 1. Sabi ng Jerusalem bilang isang women na pinersonified ni Jeremiah, sabi ng babae, I called for my lovers, but they deceived me. My priests and my elders gave up the ghost in the city while they sought their meat to relieve their souls. Bilang isang babae ang Jerusalem, sabi ng babae, tinawag ko yung aking mga minamahal, but they all deceived me. Tingnan niyo pa sa verse number 21, they have heard that I sigh, there is none to comfort me. Bilang isang widow na namatayan ng asawa at namatayan ng mga anak, there's no one to comfort me. So ganun ini-illustrate ni Jeremiah ang Jerusalem nung mga panahong ito. At bakit kaya nila ito naranasan? Dito po sa chapter 1, makikita po ninyo kung paano po, bakit nila ito naranasan. Tingnan niyo po for example in verse 14, the yoke of my transgression. So ang women, nagsasalita pa rin dito sa verse 14, the yoke of my transgression is bound by his son. They are writ and come up upon my neck. He had made my strength to fall. The Lord had delivered me into their hands, for whom I have not able to rise up. Verse 15, the Lord had trodden underfoot all my mighty men in the midst of me. He had called an assembly against me to crush my young men. The Lord had trodden the virgin, and so on and so forth. So kung gusto kong pansinin po nyo dito, ano sa paningin ng isang babaeng ito, bakit niya ito nararanasan? Dahil sa kanyang mga transgression. Dahil sa kanyang mga kasalanan. So, dito po, sa chapter 1, dito nyo makikita yung detalye. Actually, dito yung high level view, kung ano yung naranasan nila, paano nawasak yung syudad, paano namatay yung mga tao, and so on and so forth. Pero gusto kong highlight nyo dito sa chapter 1, na ang Jerusalem ay ginawang babae ni Jeremiah, pinersonified. So yung pong mga pronoun na tinitingnan nyo po dito, kailangan nyo itong tingnan sa isang babae na namatayan, isang babae na harlot, and so on and so forth. At ito pong chapter 1, kamatch po niya itong chapter 5. So sa chiastic structure, ito po ang chapter 5. Now, tingnan natin muna yung chapter 5. Tingnan po natin yung chapter 5. Dito po sa chapter 5, sa chapter 5 po, ito po ay panalangin po ng mga remnant. So ito pong chapter 5, ito po ay prayer po ng mga remnant na isinulat ni Jeremiah upang matulungan yung mga remnant na manalangin sa Panginoon. Tingnan po ninyo, verse number 1. Tingnan niyo po yung prayer ng mga remnant. Remember, O Lord, what is come upon us. Consider and behold our reproach. Lord, alalahanin mo naman. Alam ko, nasa langit ka, Lord. Lord, alalahanin mo naman kung ano ang nangyayari sa amin. At dito bibigyan ng detalye ng mga remnant ni Jeremiah. Ano ang nangyayari sa kanila? Lord, tingnan mo ang aming kalalagayan. Ano ang kalalagayan nila? Verse number 2.
our inheritance is turned to the stranger, our houses to aliens. Lord, yung aming mga pinundar na yaman, yung aming mga inheritance, yung aming mga tahanan, kinuha lahat ng mga Babylonia. Lord, tingnan mo naman ang aming kalalagayan. Verse number 2. Ano pa ang kanilang kalalagayan? Verse 3, we are orphans and fatherless. Our mother are as widow. Lord, tingnan mo yung mga tatay, lahat sila patay na. Verse number 4, we have drunken our waters for money. Our wood is sold unto us. Lord, tingnan mo yung aming nangyayari sa amin. Para lamang kami makabili, makainom ng tubig. Binibili pa namin ang sarili naming tubig. At yung sarili naming kahoy ay ibinebenta pa sa amin. Verse number 5, our necks are under persecution. We labor and have no rest. Lord, anong ginawa ng mga Babylonia sa amin? Yung kanilang mga paa ay nasa aming liig. Pagpapakita po ng severe affliction na nararanasan nila sa mga Babylonian. Lord, hindi kami makapagpahinga. At dito niyo po makikita, ang ginawa po ng mga Babylonia, sinubject po ang mga tao sa forced labor. Forced labor po dito. Verse number 6, Lord, Lord, tingnan mo yung aming kalalagayan. Verse 6, ano pa yung kalalagayan nila? We have given the hand to the Egyptian and to the Assyrians to be satisfied with bread. Lord, para lamang kami makakain ng tinapay, humingi kami ng tulong sa mga Egyptian, humingi kami ng tulong sa mga Assyrian. Ano pa, verse 7, our fathers have sinned and are not, and we have borne their iniquities. Yung aming mga ninuno ang nagkasala sila sa inyong Panginoon, kaya namin ito naranasan. Verse number 8, servants have ruled over us, there is none that deliver us out of their hands. Yung pong mga servants po na ito po yung mga low-ranking soldiers ng mga Babylonia. Lord, yung mga servant ng Babylonia, sila ngayon ang namumuno sila sa amin. Verse number 9, Chapter 5, verse 9, we got our bread with the peril of our lives because of the sword of the wilderness. Lord, para lamang kami makakain, tumatakas kami sa wilderness. At alam namin, pag nahuli kami ng Babylonia, papatayin kami. Pero Lord, wala kaming choice. Kung hindi kami lalabas ng kampo, hindi kami makakakuha ng tinapay. Verse number 10, our skin was black like an oven because of the terrible famine. Nakakita na ba kayo ng isang malnourished na tao for example, sa Africa? May mga, in Africa, may mga bansa po na nakakaranas pa rin ng severe famine. Tingnan po ninyo yung kulay nila. Sobrang itim. Bakit? Yun po yung pagpapakita po ng severe famine. At yun po ang binanggit dito ni Jeremiah. Verse number 11, Lord, tingnan mo yung aming kalalagayan. Ito po yung prayer ng mga remnant. Lord, tingnan mo yung aming kalalagayan. Verse number 11, ano yung ginawa pa ng mga Babylonia sa kanila? Lord, they ravish the women in Zion and the maids in the cities of Judah. Lord, pinagmolestyahan nila yung mga babae dito sa Jerusalem. At dito niyo po makikita na nag-commit din ang mga Babylonia ng sexual sin toward the women. Nirape nila yung mga babae ng Jerusalem. Yun po yung word na ravish. Ibig sabihin po nito, pinagmasamaan physically yung pong mga women. Lord, hahayaan mo ba na gawin sa amin ito ng Babylonia? Yun po yung prayer. Verse number 12, princes are hung up by their hands and faces of elders were not honored. Lord, yung mga prinsipe, yung mga elders na dating tinitingala ng aming bayan ngayon, sila ngayon ay nasa isang gilid at nakayuko at dishonored and so on and so forth. Verse 13, they took the young men to grind and the children fell under the wood. Ito po yung forced labor. Lord, ang ginawa ng mga Babylonia sa aming mga kabataan, sinubject sila sa forced labor. Yung ibig sabihin, mabibigat na trabaho. Kung halimbawa, just imagine, may mga kailangan buhating mga bato. Sinong maggagawa nun? Ibang mga Babylonia? No. Ipapagawa nila ito sa mga kabataan which we see here. And so on and so forth. Verse 14, the elders have ceased from gate and the young men from their music. Yung mga dating mga elders, Lord, at yung mga young men na umaawit ng kagalakan, ngayon tahimik sila, and so on and so forth. Tingnan niyo po yung verse 16. The crown is fallen from our head. Woe unto us that we have sinned. Bakit nila naranasan ito? Sa kanilang prayer, sa kanilang panalangin, bakit nila nararanasan ito? Lord, tingnan niyo ang aming kalalagayan. And by the way, Lord, gusto kong malaman mo, ina-acknowledge namin na kami nagkasala sa iyo. That's the proper prayer. At yan po ang matututunan natin sa Book of Lamentation. Whenever the Lord is
is correcting us sa ating mga kasalanan. Instead na, Lord, kaya ko lang naman nagawa to dahil kay ano eh. No, that's not a proper response. Ang Book of Lamentation tuturuan tayo, Lord, we have sinned. Lord, nagkasala ako. Lord, mali ako. Confession and so on and so forth. Tingnan niyo pa po sa verse, but tingnan niyo po yung verse 19. Ito po ang pinakamaganda sa prayer po ng mga remnant. Thou, O Lord, remainest forever, thy throne from generation to generation. Wherefore, thus thou forget us forever and forsake us long time? Turn thou us unto thee, O Lord, and we shall be turned. Renew our days as of old. Lord, alam ko, ganito ang nangyayari sa Jerusalem, but Lord, alam ko na ikaw ay nasa kalangitan forever and ever. Amen. At Lord, hayaan mo ba na mangyari ito sa amin ng pangmahabaang panahon? That's a proper prayer. The remnant are challenging the Lord, Lord, hayaan mo ba na mangyari ito sa sarili mong tao? That's a proper prayer. And we can learn something about this prayer. Sometimes in our prayer, we need to challenge the Lord. Lord, hayaan mo ba na ang kalooban mo ay hindi maganap sa mundo ito? And something like that. So, yun po ang prayer po ng mga remnant. Kaya nga sabi ni Numbers 21, Lord, turn thou us unto thee, O Lord, and we shall be turned. Renew our days as of old. Lord, i-restore mo naman kami. Ibalik mo ang iyong sarili sa amin and kami ay may babalik sa inyo and so on and so forth. That's a good prayer. So ito pong prayer na ito, sa chiastic structure, kamay po niya ito, chapter 1. Now, bakit ito, in chiastic structure, in-employ po ito ni Jeremiah kasi gusto niyang i-highlight yung chapter 3. Chapter 3. Now, ano ang laman ng chapter 3? So, tingnan po natin itong chapter 3. Ano ang laman ng chapter 3? Ito pong chapter 3, as a way na makuha natin yung context, dito po, si Jeremiah ay nasa isang dungeon. So, hindi natin alam yung detalye po na ito. Probably, my assumption here is, nung sumako po yung mga Babylonia, alam probably ng mga Babylonia na ito yung isang propeta at ikinulong si Jeremiah sa isang dungeon. Now, ano ba yung isang dungeon, Brother RJ? Ito po yung isang hukay na itatapon ka sa isang balon. Halimbawa, nakakita na ba kayo sa probinsya ng isang hukay? Yung hukay ng septic tank? Kasi sa probinsya, naghukay pa rin ng... I remember, dati, pag nagtatayo ng bahay, mayroong mga pit na hinuhukay na napakalalim. At ganun po yung dungeon. At dito po, si Jeremiah ay itinapon sa isang dungeon. At hindi lamang doon, tinakluban ng malaking bato. Ganun po yung sitwasyon po dito ni Jeremiah. At sa mga senaryo po na ito, kinompose po niya at nakompose niya yung yung chapter 3. Now, tingnan natin. Sabi ni Jeremiah, verse number 1, chapter 3, verse 1, I am the man that hath seen affliction by the rod of his wrath. Ako ay isang tao na naranasan ko at nakita ko yung affliction ng kaparusahan ng Diyos, and so on and so forth. Tingnan niyo po, sa verse number 2 to 9, probably basahin niyo na lamang po ito sa bahay. Tingnan niyo po, for example, yung verse 2, yung he, by the way, sa verse 2 po, yung pong he na tinutukoy po dyan, yan po ay si Jehovah. Yan po ang Panginoon. Ina-acknowledge ni Jeremiah na kaya niya na ito nararanasan ay dahil sa action ng Diyos. Tingnan niyo po, verse 2, He had led me and brought me into the darkness, but not into the light. Yung pong darkness po dyan, ay yan po yung literal na dungeon. Literal na ikinulong siya sa isang hukay na madilim. Day and night, nasa loob siya ng balon. At mapapansin niyo po dito sa verse 2 to 9, ano yung detalye ng kanyang pagkakakulong po dito. You can read it at home na lang po for the sake of time. Tingnan niyo pa po, dito po sa chapter 3, verse 2 to 9, ito yung incarnation, pagkakakulong po ni Jeremiah. Describe niya dito yung darkness, yung bitterness, yung sorrow and brokenness habang siya'y nakakulong. And verse 13 to 13, tingnan niyo po ito, He was unto me as a bear lying in wait, as a lion in secret places. He had turned aside my ways and pulled me in pieces. He had made me desolate. He had bent his bow and set me as a mark for the arrow. He had caused the arrow of his quiver to enter into my reins. Sabi dito ni Jeremiah, kung pipilitin kong tumakas sa dungeon, kasi dungeon po yung setting na ito, kung pipilitin kong tumakas sa dungeon,
ang Panginoon ay parang isang oso na nakaabang na silain ako. Yung danger, kung ako'y tatakas, may danger akong mamatay, and so on and so forth. Of course, alam natin, ang mga Babylonia ang tinutukoy po dito ni Jeremiah, pero alam ni Jeremiah na ang Diyos ang kumikilos behind the Babylonians. So, we see that in verse 13 and verse 10 to 13. Ano pa ang makikita po natin dito? Verse 14 to 20, I was a derision to all my people and their song all the day. He had filled me with bitterness. He had made me drunkard with wormwood. He had also broken my teeth with gravel stone. He had covered me with ashes. And thou hast removed my soul far off from peace. I forgot prosperity, and I said, my strength and my hope is perished from the Lord. Remembering my affliction and my misery, the wormwood and the gall, my soul had them still in remembrance and is humbled in me. So, dalhin niyo po kaya ang kalalagayan nyo kay Jeremiah. Ikaw ay nasa isang dungeon na talagang nararanasan mo, personally mong nararanasan ang kaparusahan ng Diyos. At kaya nga binanggit dito ni Jeremiah, yung bitterness, Lord, napakatindi ng aking kalungkutan na nararanasan dito sa dungeon na ito. But, ano ang highlight po ng tula po dito ni Jeremiah? Kahit si Jeremiah ay nasa isang dungeon, nararanasan niya yung affliction ng Diyos sa kanya. Tingnan niyo po yung pinaka-highlight sa verse 21. Habang si Jeremiah ay nasa dungeon, habang naranasan niya yung kadiliman, yung kalungkutan, kung siya ay tatakas sa dungeon, merong banta na mamatay siya. But tingnan niyo po yung sabi ni Jeremiah sa verse 21. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness. The Lord is my portion, save the soul. Therefore, will I hope in Him. Just imagine yung narrative, yung tula dito ni Jeremiah, habang siya ay nasa dungeon, ano ang nirecall niya sa kanyang isipin? Nirecall niya ang habag, compassion, at katapatan ng Diyos. Just imagine that, kung titingnan po ninyo yung puso ni Jeremiah, talagang napaka-tender ng puso ni Jeremiah. Isipin mo, kung ikaw kaya ikulong, let's say ikaw na yung lingkod ng Diyos, Lord, naglilingkod na ako sa iyo, ako pa ang nakakaranas ng affliction. Hindi nagreklamo ng ganun si Jeremiah. Ang ginawa ni Jeremiah, Lord, kahit ako'y nasa dungeon, kahit ako'y nakakulong dito, naalala ko ang iyong kabutihan. Naalala ko yung habag, compassion, and faithfulness. Dahil doon, dahil naalala ko ang iyong katuwiran, that your compassion fail not, and your mercy, they are new every morning. Ang habag mo, ang katapatan mo, ang aawa mo, Lord, ay bago sa bawat araw. Yung huling bahagi ng verse 24, anong sabi ni Jeremiah? Therefore, will I hope in Him. That's something that we need to capture. Si Jeremiah ay nagkaroon ng pag-asa sa Panginoon. Yung naalala niya, yung kabutihan ng Panginoon sa kanila, yung pong tinutukoy po dito ni Jeremiah, hindi po totally 100% winasak ng Diyos ang Jerusalem. May mga tinira siyang remnant. At dahil doon, nakita ni Jeremiah, Lord, maawain ka pa rin pala talaga. Kasi sa tindi ng aming kasalanan, dapat winasak nyo na kami, pinulbos nyo na kami. Pero patuloy kang nagpapakita ng habag. At because of that, nagkaroon ng pag-asa po si Jeremiah. At tingnan po ninyo dito, sa verse 26, 27, and 28, ano ba ang mabuti sa tao? Dito na, babaling po si Jeremiah sa chapter 3, yung unang bahagi, yung kanyang sitwasyon sa dungeon, tapos nakita niya yung kabutihan ng Panginoon. Babaling po si Jeremiah sa pag-e-exhort sa mga tao. Ito niyo po yung exhortation ni Jeremiah, verse 26. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. It is good for a man that he bear the yoke in his youth. Dito ipapakita ni Jeremiah ang prinsipyo po ng buhay. Mabuti sa tao na makaranas tayo ng it is good for a man na tayo ay umasa at maghintay sa Panginoon. Tama ba ang sinabi dito ni Jeremiah? Kung halimbawa makaranas ka ng problema sa buhay, let's say tamaan ka ng stage 4 cancer, maraming tao, automatically magrereklamo siya. Pero sabi ni Jeremiah, it is good for a man, habang nararanasan mo ang mga circumstances sa buhay, it is good for a man to hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Sa verse 26, babanggitin pa niya dito, sa verse 27, babanggitin pa niya dito
na mabuti sa isang tao na maranasan niya sa kanyang kabataan ang affliction. Di ba? Kung ikaw ay naranasan mo ang hirap ng buhay, kung ikaw ay kabataan, pag ikaw ay lumaki na, sanay ka na sa affliction. Yan ang tinutukoy dito ni Jeremiah. It's good for a man na ang isang bata, isang kabataan, isang youth, ay maranasan niyo yung affliction sa buhay. Kasi tandaan niyo, ang buhay po ay hindi paraging rainbow and blessing. Yan po ang katotohanan po ng buhay. Remembering Ecclesiastes chapter 3, may panahon ng kagalakan at may panahon ng kalungkutan. That's the reality of life. Kasi sasabihin dito ni Jeremiah, mabuti sa isang tao na matrain tayo na maranasan natin ang affliction. Bakit? Kapag naranasan na natin yung affliction, hindi tayo magrereklamo sa Diyos. Kundi tayo matututunan natin to quietly wait sa salvation ng Panginoon. And so on and so forth. Tingnan nyo pa po sa verse number as we end. Tingnan nyo po yung, let's see here. Verse 31 to 36. 31 to 36. Tingnan nyo pa po. Ang pag-asa po ni Jeremiah, for the Lord will not cast off forever, but though He cause grief, yet will He have compassion according to the multitude of His mercy. For He doth not afflict willingly, nor grieve the children of men, and so on and so forth. Dito makikita na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mga remnant, tandaan ninyo, hindi tayo pinaparusahan ng Diyos dahil gusto lang niya tayong parusahan. Hindi po cruel na Diyos ang ating Diyos. Ang sabi dito ni Jeremiah, na kahit siya ay mag-cause ng grief, ang kanyang compassion, siya ay magkakaroon ng compassion according to sa multitude ng kanyang habag, and so on and so forth. So ipinapakita dito ni Jeremiah kung gaano kabuti pa rin ang Diyos sa kanilang sitwasyon. Tingnan niyo pa po sa verse number verse 39. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po yung exhortation dito ni Jeremiah sa mga remnant. Wherefore, that a living man complain, a man for the punishment of his sin. Pwede ba ang tao magreklamo sa Diyos? Sa ipinaparanas ng Diyos sa kanya? Kung halimbawa ako ay isang tao na suway sa Panginoon, let's say ako'y Kristiyano. Ako'y Kristiyano na alam ko ang maling relasyon. Pero ako ay nagpumilit na pumasok sa maling relasyon. And then fast forward, nagkaroon na kami ng pamilya, pero napaka-miss dahil ang akin ang pang-asawa ay walang takot sa Diyos. Anak ng dyablo. At naranasan ko na yung misery sa buhay. Pwede ba ako magreklamo sa Diyos, Lord? Bakit mo ako binigyan ng gantong buhay? Sabi ni Jeremiah, pwede ba, wherefore that a living man complain, a man for the punishment of his sin? Pwede ba tayong magreklamo pag naranasan na natin ang consequence ng ating kasalanan? Yan po ang exhortation ni Jeremiah sa kanila. Mga remnant, pwede ba kayong magreklamo sa Diyos na tayo nakatindi, nakaranas ng matinding famine, nakaranas tayo ng Babylonian destruction? Tingnan niyo po, sabi ni Jeremiah, verse 40 and 41, let us search and try our ways and turn again to the Lord. Let us lift up our hearts with our hands unto God in the heaven. Verse 42, we have transgressed and had rebelled, thou hast not pardoned, and so on and so forth. So dito, ine-exhort ni Jeremiah, saliksikin natin yung ating mga pamamaraan. Tingnan natin, bakit kaya natin ito nararanasan? Bakit natin nararanasan ang Babylonian destruction? Ating saliksikin yung ating ating mga pamamaraan. And verse 32, yung binasa natin, alam po nila, yung pong mga remnant, sabi nila, we have transgressed and have not rebelled, thou hast not pardoned. Yun po ang response ng mga remnant. Sinabi ni Jeremiah, saliksikin ninyo ang inyong mga pamamaraan. Ang sagot ng mga remnant, verse 42, we have transgressed. At yan po ang tamang attitude sa ating pag-handle po ng kasalanan. Whenever na ang salita po ng Diyos ay kinukorek tayo sa isang kasalanan, kailangan nating matularan yung pong mga remnant. Lord, we have transgressed. Lord, tama, nagkamali po kami. At yan po ang tamang prayer at response whenever the Lord is correcting us. So dito nyo makikita po yung confession po ng mga remnant. Umamin ang mga remnant, bakit sila na ito naranasan. Sa verse 42 to 47 ng chapter 3, yung prayer po ng mga remnant. Verse 48 to 54 ng chapter 3, yung affliction po ng mga remnant, babalik po si Jeremiah sa kanyang personal affliction. Gusto kong pong pinipansinin niyo yung verse 55. Chapter 3, verse 55. I called upon thy name. Si Jeremiah po ang nagsasalita na dito.
Ako'y tumawag sa iyong pangalan, O Lord, out of the low dungeon. So yun po yung dungeon na binabanggit ko kanina. Nasa isang hukay po si Jeremiah nung sinulat niya itong poem number 3. At yung chapter, verse 55 to 66 po, ito po yung prayer po ni Jeremiah, personal prayer niya sa Panginoon. So, ito pong chapter 3, ito po yung pinaka-peak ng tula po ni Jeremiah. Yes, naranasan nila yung galit ng Diyos. Chapter 2 at chapter 4, naranasan na yung desolation in prayer, nanalangin sila. Pero, ina-highlight po ni Jeremiah sa kanyang tula, sa kanyang libro, na kahit pala tayo pinaparusahan ng Diyos, yes, ang Diyos ay matuwid, siya ay just, pero hindi po nawawala ang kanyang habag po sa atin. Kaya nga, bilang application, let's have an application po sa Book of Lamentation. Una, yung pong danger ng pag-ignore sa warning ng Panginoon. Bilang mga mananampalataya, I hope ang Book of Lamentation ay maturuan tayo na pag ang salita po ng Diyos ay itinatama tayo sa ating kasalanan, huwag natin pong i-ignore. Kasi yun po ang kasalanan po ng mga Hudyong ito. Ini-ignore po nila ang warning po ng Diyos. Ilang taon, ilang dekada po nilang in-ignore ang warning ng Diyos. At the end of the day, naranasan nila ang consequence. And I hope bilang mga Kristiyano, matuto tayo po dito. Tandaan po ninyo, pakinggan po ninyo ito, hindi niyo po pwedeng basagin ang salita ng Diyos. May mga desisyon tayo minsan sa buhay na pwede natin sabihin na, ay, baka naman hindi ako paparusahan ng Diyos sa mailiit na kasalanan ito. Huwag natin pong subukan ang salita po ng Diyos kasi ang salita po ng Diyos ay talaga pong bato siya. Pagka ako kaya, sinabi ko sa pader na ito, matibay kaya itong pader na ito, umpugin ko kaya. Sa tingin ninyo, masisira ba yung pader o palang yung masasaktan? We know, so don't ignore the word of the warning ng Diyos. Pangalawa, ang kaseryosohan po ng kasalanan. Just imagine anong naranasan nila dahil sa kanilang kasalanan. Tandaan po ninyo, ang kasalanan po, kahit kayo iligtas na, kahit kayo Kristiyano na, meron po itong consequence. Huwag po tayong madaya na pwede natin itry ang Diyos. Lord, baka dito hindi ako parusahan mo. No, don't try it. Kasi sa buhay po ng mga tao, even sa ating example, ang sa kasalanan po ay seryoso. Seryoso po. Makikita din natin po dito yung katuwiran po ng Diyos. Ano ang proper response pag tayo pinaparusahan ng Diyos? Ang Lamentations chapter 3, tunuturuan tayo ni Jeremiah, mas mabuti pala pag nararanasan na natin yung consequence ng ating kasalanan, instant na tayo ay magreklamo sa Diyos, doon tayo sa isang gilid. Matuto tayong manahimik at manalangin sa Diyos at maghintay sa habag ng Diyos. Yan ang tamang response. Whenever meron tayong mga circumstance sa buhay na hindi maganda, ano ang tamang response? Book of Lamentation teaches us. At tinuturuan din tayo dito ng pag-asa sa ating affliction. Just imagine, dalhin nyo kaya ang kalalagayan kay Jeremiah. Parang si Jeremiah po, siya ang pinaka quote-unquote unfortunate man of God in the scripture. One of the unfortunate, so quote-unquote, pero alam naman natin na ito po yung plano po ng Diyos. Pero just imagine kung ano ang naranasan po ni Jeremiah. Pero si Jeremiah, hindi po nawala ng pag-asa. And so on and so forth. And we see the prayer for restoration. And so on and so forth. So, ito po ang tinuturo sa atin ng Book of Lamentation. Napakaganda po ng Book of Lamentation. Kung wala po ang Book of Lamentation, we will not find ang katotohanan na ang Diyos pala'y nananatiling mahabagin sa akin. Kahit ako'y paparusahan ng Diyos, pwede pa pala akong umasa sa Diyos. And that's what the book is teaching us. So any question before we end? Meron kayong tanong? So kung kaya ko pong sagutin, sasagutin ko. Kung hindi, next week ko po sasagutin. Any question as we end the Book of Lamentation? So kung wala, tayo po lahat ay mag-pray. Ama namin Diyos, salamat sa Book of Lamentation. Salamat Ama sa buhay po ni Jeremiah na ipinakita po ninyo ang tamang response whenever you are correcting us. We pray na ang Book of Lamentation po ay maging blessing po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. We have 3-minute break.